Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayo Agis po. At baka siguro kung talagang stricto nating susundan kasi yung mga palatuntunin, baka sakaling hindi na pwede mag-live bukas, o siguro para umiwas na lang sa pag-violate. Hindi na po tayo makakapag-usap bukas. Iiwas na rin ako mag-post bukas para sigurado lang. Para sigurado lang po. Kaya ngayon na po ako magla-live bago ng isa pang huling rally dito sa Quezon City. Pinili ko po mag-rally sa Quezon City bilang isang huling kumbaga last hurrah, no? Last hurrah na isang huling kampanya dito sa aking hometown. Ang mga kasamahan ko po ay nasa Dico sa Davao, and gustong gusto ko silang makasama, ang aking mga kaibigan. Ngunit pinili ko pong dito sa aking hometown na maghuling kampanya dahil po ako ay kung susundin po natin ang numero, mas kilala pa po ako sa Mindanao sa rankings, no, sa ratings, imbis dito sa NCR. So pinili ko pong mag-isang huling dito sa Barangay Tatalon. Hindi rin naman kami laging nagsasabay-sabay, ngunit ang galaw po ng PDP sa puso at diwa ay sabay-sabay. Kaya nais ko na po magpasalamat ngayon pa lang sa inyong lahat para bukas wala muna tayong pansinan bukas dahil sa mga COMELEC regulations lang, para sigurado lang, no? Para sigurado. Gusto ko pong ang dami nanonood. Mahirap pong hindi maging sentimental dito sa huling araw ng kampanya dahil alam niyo po, meron akong gusto ibahagi sa inyo. Simulat sa pulpo, nakilala ninyo ako bilang talagang gusto ko real talk. Nangangalisag po ang aking balat, no, kapag hindi totoo yung sinasabi ko, or if I sound too much like a politician, nandidiri ako, no. Gusto ko lagi na parang kausapin kayo ng totoo. Ayoko po makinig dun sa mga sinasabi nila na kailangan meron daw pananalita na pangpolitiko, may mga hindi ka raw pwedeng sabihin. Ayaw ko po yun. Dahil matagal na po ang Pilipinong nalilinlang sa ganyan. So gusto ko mag-real talk. Real talk, talagang real talk po tayo. Una sa lahat, manalo man o hindi, ang aking narating po bilang isang politician or candidate ay mas malayo pa sa aking buong inakala. Ako po ay supporter ni PRRD hanggang dulo. Supporter ako ni VP Sara hanggang dulo. Dahilan po sa mabubuti silang Pilipino, hindi lang pong tao. Napakabuti po nila. At gusto kong gamitin itong mga huling saglit na ito upang i-emphasize po sa inyo yan. Dahil po sa sobrang dumi ng politika, kahit po yung mga malilinis na tao, yung mga mabubuti, hindi perpekto, wala namang perpekto. Pero yung mga mabubuting tao po, nape-persecute po sa ngalan po ng politika. Kaya gusto ko na pong gamitin ang natitira kong atensyon mula sa inyo. Kung ano pa mga ng atensyon na ibibigay nyo sa akin pagkatapos nito. Siyempre kung manalo ako, grabe sigurong atensyon na ibibigay nyo sa akin, no? Ngunit kung hindi ko po alam kung makikinig pa kayo. Kaya't ngayon ko na po sinasabi, napakabuti po ni PRRD, napakabuti po ni Vice President Sara. Yung ginawa po nila at ginagawa po nila ngayon, hanggang ngayon, para po sa bayan natin, ay talagang sa ikabubuti natin. Tandaan nyo po kung bakit malawakan ng
paninira sa kanila. Dahilan po sa ang pinaglalaban nila ay hindi po yung mayayamang industriya, hindi po oligarkiya. Ang pinaglalaban talaga nila yung everyday Filipino, yung everyday na Filipino. Kuminsan po nakakaluha na rin sa totoo kapag nakikita natin na yung dumi ba ng politika parang wala na siyang hangganan. Pero ito po sa nalalabing mga minuto ng inyong atensyon sa akin, gusto ko pong idiin sa inyo, napakabuti po ni Vice President Sara, napakabuti po ni Rodrigo Duterte. Kaya po talagang pinaglalaban ko yung kapanalunan ng Duterte. Alam niyo po, kapag nanalo po ang Duterte kasi magigising po talaga ang mga kandidato sa hinaharap. Magigising sila na hindi pala nabibili na ang boto ng Pilipino sa ayuda, hindi na pala tayo naloloko sa mga PR, ganon. Karaniwan tao po ang pinaglaban ko mula simula. Kaya lang ako nag-live ngayon. Gusto kong magpasalamat dahil ang isang katulad ko, ito po yung real talk dyan eh. Ito yung proof ha, na patas talaga sa panig ng Duterte. Ako po ay kaibigan ni Rodrigo Duterte, pero hindi po kami sasabihin mo close na close. Hindi naman kami pareho ng generation, hindi kami pareho ng probinsya. Close kami dahil sa paniniwala sa politika. Yun lang po. Hindi kami nagnegosyo, hindi kami nanchicks, hindi kami nag-inuman. Walang ganun, wala pong ganun. Kasi baka ganun ang iniisip ninyo. Hindi po. Eto po ang real talk ha. Sa akin yun na naririnig to at mamatay na ako ngayon kung hindi ako nagsasabi ng totoo. Close kami in principle. But the time we have spent together is minimal compared to many others. So ito ang tanong, bakit ako? Bakit ako ang isa sa mga una niyang napili tumakbo sa ilalim ng PDP laban? Wala naman po siyang hawak sa akin. Wala naman siyang negosyo na pinahawak sa akin. Wala naman siyang yung mga alamat dyan na may mga pera o ginto na pinatatago sa mga kaibigan. Wala namang ganyan. Lalo naman sa akin. So bakit ako? Bakit ako ang napili ni Rodrigo Duterte? Yan po ang patunay. Yan po ang patunay ng tunay na pagmamahal ni Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Naghahanap po siya talaga ng mabubuting tao, ng mga capable na tao, kahit hindi niya hawak, kahit hindi niya yung sasabihin mong crony, ika nga ng mga lumang salitang ginagamit dati. Hindi po siya naghahanap ng crony. Ang hinahanap po niya, trabahante ng Pilipino. And ako po ang buhay na testigo na patas gumalaw si Rodrigo Duterte. Patas po. Hindi na po ako magpapadugay-dugay. Hindi na ako magpapahaba pa. Marami pa kayong ibang papanoorin. Marami pa pong nagpapasalamat sa inyo. Pero salamat. Salamat po mga kababayan kong Pilipino. Hindi ko po alam kung anong kalooban ng Panginoon pagkatapos ng araw na ito. Pero ang panawagan ko po isang huli na lang. Duterte po tayo. Straight po. Kapag kayo po ay nagduda, yan po ay produkto lamang ng PR. Pero ako po, ang isa po sa benepisyo ng pagkandidato ay makikilala mo ang Pilipinas, makikilala mo ang OFW sa buong mundo. Iikutin mo yung mundo, iikutin mo Pilipinas at makikita mo yung totoong tibok ng masa, higit pa po sa kahit anong survey. Sinasabi ko po sa inyo, hindi po kayo nag-iisa bilang Duterte. 9 out of 10 po nung makausap ko, Duterte. Wala pong nagdududa. Kahapon po sa airport, may nagmasahe sa akin. Tuwan-tuwa ako yung bulag na masahista, no? Tapos syempre hindi niya ako kilala. Pero biglang nung naririnig niya yung boses ko habang nagkukwento siya tungkol sa politika, sabi niya, "Sir, ano po pangalan niyo?" Sabi ko, "Jimmy po, Jimmy."
Jimmy Bondoc po, sabi niya gano'n. Sabi ko, galing nga, paano mo nalaman? Narinig ko po yung boses nyo. Sir, mahal na mahal po namin kasi si Tatay Digong. Sana po manalo kayo. Ako po, uuwi ako sa Butuan. No, uuwi ako sa Butuan kahit wala po akong pera para lang po iboto kayo. Sisiguraduhin ko po marinig kahit yung isang boto ko. Nagpapatawa pa siya dahil yung mga pagkabulag niya, may mga jokes siya eh. Hindi ko na sasabihin, baka may magalit pa. Nakakatawa yung jokes niya tungkol sa pagiging bulag. Basta, boboto niya raw Duterte. Alam niyo po, 9 out of 10 ng makausap ko sa kalsada, kahit saan po, kahit NCR pa, kahit Norte pa yan, Duterte. Kaya wag po kayo magduda. Wag po kayo magduda. Anyway, ako po ay magwawakas na. Ayok. Habang mataas pa yung viewers natin, gusto ko mag-iwan ng maikling mensahe ng pasasalamat sa inyo. Alam niyo po yung sinasabi ko sa aking speeches no, na napapaligiran ako ng numerong G's. Na Duterte 10 kami, tas ako number 10, tapos yung asawa ko 10 weeks pa lang nagdadalang tao. Puro 10. Pero alam niyo po, ang pinaka perfect 10 po talaga yung utos ng Diyos. Kung pipili po kayo ng kandidato, sana po yung sumusunod sa mga basic na qualification, hindi po ng konstitusyon kundi ng Panginoon natin. Basic qualification, yung wag naman sana yung nagnanakaw. Kahit sino pa po yung magsabi sa inyo, iboto nyo to, iboto nyo yan. Kung alam nyo po sa puso nyo, no, kahit kapartido ko pa o kung sino pa man, basta po kung sa puso nyo palagay nyo nagnanakaw, wag nyo po iboto. Huwag niyo po iboto. Kasi po, 10 utos po ng Panginoon. Ng 10 utos. Huwag po magnanakaw. Yun ang pinaka-applicable. Yun ang pinaka-applicable sa politika. No? Siyempre, lahat ng iba, dapat sundin natin yan. Pero pagdating po sa politika, ang pinaka-applicable yung huwag magnanakaw eh. Kaya po, sana po, nakikinig pa rin kayo. Sa taos puso kong ibinabahagi sa inyo na ang Duterte po, no, ay ang endorso ni Pangulong Duterte. At si Duterte po ay naging patas. Sinasabi ko po sa inyo. At ako po ang buhay na testigo na patas si Rodrigo Duterte. Dahil hindi po ako crony, hindi niya po ako binigyan ng yamang pandaigdig. Ibang yaman ang binigay niya sa akin, talagang spiritual. Alam niyo po, yung binigay niya sa akin na tiwala ay patunay. Yan po ang patunay talaga. Yan po ang patunay na naghahanap siya ng tao. Naghahanap siya ng tao. Nasahanap siya ng susunod na henerasyon na itutuwid itong barko ng Pilipinas. Yan po si Rodrigo Duterte, yan po si Vice President Sara. Naghahanap lang po sila ng totoong kakampi. At dito po sa isang karagatan na napakarumi, na punong-puno ng mga traidor, punong-puno ng mga nagpapakanulo sa sariling bayan. Punong-puno po tayo ng mga tulisan. Naghahanap po sila ng mga taong tuwid at tapat para lamang po ang susunod na henerasyon ay nasa kamay, ang kinabukasan natin ay nasa kamay na tama. Kaya mabuhay po kayo. Alam niyo po, sa mga relatives ko, sa mga tumulong, sa mga volunteers, sa campaign manager ko, sa aking chief of staff, hindi naman kayang bayaran yung ganyang uri ng serbisyo. Ang akin lang po, talagang magpapasalamat na lang ako sa inyo in behalf of the future of our nation. Ginawa ko na po lahat po ng ibang tao. Nag-invest po sa commercial, nag-invest po sila sa kaibigan, nag-invest sila sa yung crony, no? Pero ako po, nag-invest lang po talaga ako sa karunungan. Nag-invest po ako sa public service, nag-invest ako sa law school, nag-invest po ako sa inyo.
Kaya itong huling araw na ito, ako po ay naghuhuling live lamang to thank you. Maraming salamat po na dininig nyo ang isang matandang musikero na katulad ko. Isa pong abogado at public servant na sinusubukan rin po na baguhin ng Pilipinas at buhayin ng mga totoong prinsipyo na makakabuti sa atin. Mabuhay po kayo at papaalam na po ako dahil bukas bawal na po ang mga kung ano-anong kampanya. Basta salamat po sa inyo at huwag niyo pong kalimutan ng Duterte. Huwag po kayo magduda. Duda lang po ang kalaban ng Duterte. Mabuhay po kayong lahat.